Okay. So, tuloy natin. Integral ng inverse trigonometric functions. Kung aware na kayo sa differential calculus, nakapag-derive na kayo ng derivative ng inverse trigonometric functions, yun lang din yung itsura ng formula natin dito. Ayan. So, meron lang naman tayong tatlo. Given na si u ay differential function at si a ay isang constant. Si u ay function x, si a ay constant greater than 0. So, tatlo yung formula natin. Arcsine para kay arctangent at saka para kay arcsecant. Itong tatlong to, formula nga siya. So, bali, gagawin nyo lang kapag may nakita kayong integral na problem o pinapa-evaluate sa inyo, nga as much as possible, kung kamukha ng nitong tatlong formula, malamang ganyan din formula siya para sa arcsine or arctan or inverse trigonometric functions. Okay. Ang technique lang dyan is kasi medyo magkakamukha sila. Pansinin nyo lang si tangent or arctangent, siya lang yung walang square root, tsaka siya lang din yung plus a squared plus u squared. Si between arcsine and arcsecant, si arcsine square root ng a squared minus u squared yung nasa baba. Si arcsecant merong u sa labas at saka nauna si u squared yung function bago yung constant na minus a squared. Parehas na may 1 all over a sa harap, si arctangent tsaka arcsecant. Si arcsine ay walang nakalagay na 1 all over a sa harap. May absolute value si arcsecant. Dapat kasi positive lagi si u or yung positive lang ang kinukuha natin. Yan. So, I hope hindi tayo malito. I-try natin i-apply sa examples. Yan. So, we have example number 1, the integral of dx all over the square root of 4 minus x squared. So, may square root siya. Ang pagpipilian na lang natin is either arcsine or yung formula for arcsecant. Pero wala naman tayong function dito sa may bandang harap. At saka, nauna din or nahuli yung function natin na u kesa dun sa constant. Para mas malinaw yan, i-rewrite mo siya because nakita naman natin sa formula, naka u squared, a squared, perfect squares or pinapakita na squared lahat yung nasa ibaba. So, mas maganda. Ganun din ang gagawin natin dito. So, square root ng si 4 ay pwedeng i-rewrite as 2 squared at si x squared hindi na i-rewrite. Ganyan na talaga yan. Kasi naka-square naman na siya. And very evident, no, very obvious naman na ang a natin ay 2 at ang u natin ay x at ang du natin ay the same sa dx. So, if we let a equals 2, u equals x, and du equals dx, pwede natin yang i-rewrite at magiging du all over the square root of a squared minus u squared. At ito yung mismo yung formula natin for arcsine or inverse sine ng u all over a plus c. And then, syempre, ibabalik lang din ulit natin. Arcsine ng u is x at ang a is 2. So, arcsine x all over 2 plus c. Yan na po kagad-agad yung sagot. So, madali lang siya kapag kamukhang kamukha. Bali, ang mga challenge lang sa mga ganitong problem is gawin natin siyang kamukha. Although, lahat naman no, sa integral,
yun sa mga pinapamemorize sa atin na integral formulas, yun nga yung aim, dapat maging kamuka para mas direkta yung ating pag-integrate. Kasi yun na nga yung formula. So, ito medyo mas madaling i-memorize itong inverse trigonometric kasi sila lang talaga yung may ganitong itsura doon sa mga other integral formulas. Yun nga lang, tatlo sila at medyo magkakamuka. Kaya, be careful lang, no, kapag susolve or pag memorize. So, mastery pa rin naman para ma-memorize natin ng maayos. Mag-solve lang ng mag-solve. Magpo-proceed na tayo sa example number 2. So, example number 2 is dx whole over 2 plus 9x squared. So, ano na yung natin, palatandaan natin kapag walang square root, tangent. Si tangent or arctangent lang yung walang square root. At may plus na symbol or plus yung operation ng dalawa. Okay. So, i-rewrite ulit natin yan as squares. Si 2, hindi siya perfect square, kailangan naka-square yun. Madali lang naman yan. Ang ganito lang ang pagre-rewrite. Lagyan mo lang ng square root kung hindi siya perfect square, tapos i-square mo siya. 'Di ba? Kasi pag sinimplify mo tong square root na may squared, makakancel lang yung square root tsaka squared, babalik ka dun sa 2. So, ganun lang siya kadali. Kung hindi yan perfect square, ganun lang po ang gagawin natin. Ayusin ko lang ng konti yung sulat ko. Yan, all over square root of 2 squared. And then, yung 9 at saka x squared ay perfect square naman. So, pwede nating i-rewrite as 3x squared. X tapos nasa labas yung square kasi dalawa silang ayan. Dalawa silang perfect square. Pinagsama na natin. And again, very obvious na ang function natin or yung constant natin ay equal sa square root of 2. Tapos, yung u natin is 3x. At kapag dinerive natin, para makuha si du, we will get 3 dx. And solving for dx here, mag-divide lang tayo ng 3. Dx is equal to du divided by 3. Kaya pwede tayong mag-substitute dito. Integral ng si dx ay magiging du all over 3 times square root of 2 squared. Square root of 2 is a squared plus 3x is u, so u squared. Ayan. So, naging kamukha na siya ng formula para sa arctangent. Si 1/3 or yung 3 sa denominator, pwede nating ilabas. Magiging du all over a squared plus u squared, which is yung formula nga ng arctangent. So, meron tayong 1/3 arctangent of, si arctangent at saka si secant ay merong 1 all over a sa labas. So, bukod sa 1/3, magkakaroon tayo ng 1 all over a arctangent ng u all over a plus c. Balik na natin yung mga values ni u and a. We get 1/3 times 1 all over, ang a natin is square root of 2, arctangent ng u, that is 3 all over x divided by square root of 2 plus c. Pwede natin yang i-simplify pa para kung gusto nyo nang walang radicals doon sa may denominator. Si square root 1 all over square root of 2 ay magiging square root of 2 all over 2 arctangent ng si square root of 2 dun sa ilalim din ay magiging square root of 2 all over 2 plus c. Kaya ang final answer natin, square root of 2 all over 6
arctangent ng 3 square root of 2 all over 2 x plus c. Weird ng sulat ko, palit ng palit. Ayan. Okay. Dahil dumadami na yung formula, no, marami na rin tayong magiging choices at pwede na tayong malito kung ano ba ang gagamitin nating formula. Kagaya dito kasi nasa denominator siya. Pero pwede naman tayong mag-process ng process of elimination kasi hindi lang naman yung mga kadalasan, hindi lang naman yung inverse trigonometric yung merong din nasa denominator. Kasi pwede rin yung mag-loan, di ba? Or ln. Kasi remember, ang dx or ang integral ng dx all over x magiging ln of x. So kung ganyan, baka matempt tayo, maglet tayo ng u equals 2 plus 9x squared. At pag dinerive natin, magiging 18x. Hindi naman pwede nating gamitin ito because wala namang ibang kasama si dx sa taas. No? Kung 18 lang sana yung derivative niya at wala sanang x, pwede. Magbalanse na lang tayo, maglagay tayo ng 18 at mag-divide tayo ng 18 sa labas. Kaso nga lang may x, hindi natin pwedeng gawing pangbalanse yung mga variables na x. So kung meron na tayong x dito at wala tayong x dito sa may itaas ng original nating integrand, hindi natin pwedeng gamitin tong ln of x. So eliminate na siya. Ganun lang yung tamang pagkuha. Kasi syempre marami na tayong formula. Baka ang unang challenge dyan kapag given na marami tayong formula is ano yung tamang formula ang gagamitin. So, pwede tayong mag-trial and error at mag-process of elimination nga. Dahil hindi nga pwede itong ln of x, mag-try ka ng ibang formula. At as much as possible, yung kamukha talaga. Kung hindi man instantly kamukha nung given, baka pwede mong i-manipulate, simplify ng konti para maging kamukha nung mga formula natin. Kasi ang dami na, 'di ba? Meron tayong power formula, meron tayong formula para sa mga trigonometric. Sa trigonometric naman walang problema kasi talagang makikita mo yung trigonometric functions. Ang problema lang dito, si inverse trigonometric, minsan napagkakamalan na gagamitan siya ng substitution para maging natural logarithmic function. So, careful lang tayo sa mga ganitong example or ganitong mga integral. Example number 3, we have integral ng dx all over x minus 4x squared minus 9. So, tapos na sa sine, tangent, of course, ito ay integral ng arcsecond. Kasi obviously naman, kasi meron tayong function or meron tayong x sa labas. Di ba si sine, meron din siyang square root, pero kay sine, mauuna o yung arcsine, mauuna yung constant na a bago yung function na u. Dito, nauna yung function kaysa kay a, tapos meron ka pang function pa ulit dun sa labas. So, this is a formula for, or ang gagamitin nating formula is para sa arcsecond. If we let u, pwede pala, sorry, i-rewrite muna natin para mas madaling makita, dx all over x square root ng si 4 ay perfect square and of course x squared, kaya magiging 2x squared yon minus si 9 ay perfect square, 3 squared. So by inspection, we can see sa loob ng square root, pwede nating i-let si a na 3 at ang ating u na 2x. And if u equals 2x, ang derivative ng u ay 2 dx. And thus,
dx equals, divide ka ng 2 both sides, du all over 2. Kaya pag nag-substitute tayo, magiging integral yan ng du sa taas, tapos 2 sa baba para kay dx. And then, originally meron tayong x dito sa labas. And then, meron tayong 2. Yung 2x squared, dahil si u natin ay 2x, papalitan na ngayon natin ng u squared minus yung 3 squared natin, nilet natin si a na 3, kaya a squared na yun. Kung mapapansin nyo, yung labas natin, nagkaroon tayo ng 2x. At since nilet nga natin na si 2x ay u, papalitin din natin ito ng u. At ito na mismo yung formula para sa arcsecant. At ang formula for arcsecant ay meron tayong 1 all over a sa labas, tapos arcsecant, absolute value ni u all over a plus c. Ibalik natin yung mga values ni a at u. Ang a natin ay 3. So, we have 1/3 arcsecant of u natin is 2x. So, absolute value ni 2x all over, ang a natin is again 3 plus c. So, yan na kaagad-agad yung sagot. So, for example number 4, integral ng dx equals the square root of e raised to 2x minus 1. So, if we let, integral, i-rewrite natin. Baka ito yung medyo nakakalito na part. Kasi wala tayong nakita na tawag dito, function sa labas. Diba? Kasi dalawa lang yung, dun sa formula natin sa inverse trigonometric, dalawa lang yung may square root. Tapos isa sa palatandaan natin is si sine, walang function sa labas, at nauna yung constant. Si secant, merong function sa labas ng square root, tapos mauna si function na u kesa dun sa constant na a. Dito, hindi porket wala tayong nakita na function sa labas, automatic sine na kaagad or arc sine yung kalalabasan. Tignan muna natin na para maging arc sine, di ba pwede? baka sabihin natin na arc sine to porket walang nakalagay na function sa labas, no? Kasi kapag titignan mo yung nasa loob, nauna po yung function u kesa sa a. Di ba para maging arc sine, mauuna si a sa u. So, huwag tayong malito. So, huwag tayong mag-jump into conclusion na porket wala tayong nakitang u dito sa labas or wala kang nakitang function na x dyan, hindi na yan arc sine or hindi na yan arc secant. Okay, yung question is, hindi ba natin pwedeng i-let na u si e raised to 2x? Hindi pwede kasi pag nag-derive tayo ng du, ang derivative ng e raised to 2x is e raised to 2x pa rin, times yung derivative ng exponent niya, via chain rule, we have 2 dx. Wala naman tayong e raised to 2x dito. No? Kulang naman tayo ng e raised to 2x sa taas. So, hindi pwedeng i-let ng u, yung nasa loob. So, yun. Hindi siya pwedeng gamitin. Kaya, ang susunod na, dahil hindi pwede ang substitution, para ma-reduce siya sa ang sagot na integral is ln. Ang susunod na kamukha niya dun sa formula na mga may square root is inverse trigonometric. At pwede nga natin tong i-rewrite ng integral dx all over, yung e raised to 2x ay parehas lang sa ex squared minus 1 squared. Si 1, parehas lang sa 1 squared. So, by inspection, we know that a equals 1 and u is equal to e raised to x.
At kapag dinerive natin si du, kapag dinerive natin si du, di ba, hindi apektado si e raised to x pa rin, pero integrate mo yung kanyang exponent, integral ng x, dx. Differential ng x, derivative ng x, dx. Solving for dx, mag-divide tayo ng e raised to x both sides, so we get du all over e raised to x. And then we can now rewrite integral ng, ang dx ay du all over e raised to x divided by, ayun na, meron na tayong function sa labas. Yung e raised to x, di ba, u din lang yun. So, pwede mo nang palitan yun ng u. Dito pa lang pwede mo na siyang palitan eh. Du all over u. Kasi nilet naman natin na u si e raised to x. So, du all over u times, sa loob ng square root, ang e raised to x ay u again. Tapos, meron tayong squared. And then, minus 1 squared. Ilagay ko lang si 1 squared, no, para maging kamukha lang siya nung, yung a natin ay 1. So, palitan natin ang a. U squared minus a squared. At again, ito yung formula natin for arc secant. Integral ng du all over u squared ng u squared minus a squared. And that is 1 all over a arc secant ng absolute value ni u all over a plus c. Ibalik natin yung mga values ni 1 all over a. 1 all over 1, 1 pa rin yun. Arc secant ng absolute value ni u e raised to x divided by ang a natin is 1 plus c. Simplifying further, si 1 all over 1 ay 1. So, kahit wag na natin isulat. Tapos, yung absolute value ni e raised to x all over 1 is absolute value ni e raised to x. Tsaka, kahit hindi na rin natin lagyan ng absolute value si e raised to x, kasi anything naman na nakalagay dito is magpa-positive lang din yung sagot. No, hindi naman ma-reach ni e raised to x yung negative value kahit ano bang value na x yung nandyan. So, kahit wag mo nang lagyan ng absolute value. And, ayun na. Yan na yung final answer natin. Arc secant e raised to x. For example number 5, x plus 2 divided by 4 minus x squared dx. Ayun. So, baka hindi na tayo mag-inverse trigonometric dito. Baka pwede naman tayo mag-let. No, pag nag-let tayo dun sa nasa loob, 4 minus x squared, tapos dinerive natin yon, we can get negative 2x dx. Oops, meron naman tayong x sa taas. Yun nga lang, may naka-add sa kanyang 2. No? Kung si x lang sana yung nasa taas, x dx lang, pwede nating i-balansa yung negative 2 na nakamultiply. Mag-divide na lang tayo ng negative 2 sa labas or mag-multiply ng negative 1/2 sa labas. Kaso may naka-add sa kanyang 2. So, anong gagawin natin? If fraction naman to, pwede naman natin silang paghiwalayin, di ba? Linearity property ng integral, kung separated yung addition natin, at same naman na denominator ng fraction, pwede natin silang paghiwalayin at gawing x all over the square root of 4 minus x squared plus 2 all over the square root of 4 minus x squared. Pwede naman natin gawin ito. No? The same pa rin yung ibig sabihin ng dalawang yan. And, linearity property ng integral, pwede nating i-distribute or gawin na tig-iisa sila ng integral at saka dx. So, mangyari, magiging integral ng x dx all over the square root of 4 minus x squared plus
the integral of 2 dx divided by the square root of 4 minus x squared. Dito, sa unang integral, pwede na natin gawin yung nilet natin kanina. We let u be equal to kung ano man yung nasa loob ng square root, which is 4 minus x squared. At nung i-derive natin, du, we get si 4, derivative niyan ay 0. So, derivative ng negative x squared is, pababa si 2, mababawasan ng isa, tapos lalagyan ng dx. Negative 2x dx. And as you can see, meron kang x dx sa taas. So, solving for x dx, mag-divide ka lang ng negative 2, and then we have du all over negative, x dx equals du all over negative 2. So, yung first integral natin, ang mangyayari na, yung x dx, mapapalitan na ngayon ng u all over negative 2, tapos square root ni, yung nasa loob na 4 minus x squared, ililet natin na equal sa u. Kaya negative 2 square root of u. Okay. Para hindi tayo malito, tapusin na lang muna natin itong unang integral kasi hindi naman tayo naapektuhan dito sa pangalawa. So, ang integral ng du all over square root ng u, kung maalala nyo, power formula lang yan. So, we can rewrite this as, dito muna. Yan, we can rewrite that as, yung negative 1/2, pwede nating ilabas. And then, si 1 all over square root ng u sa baba, square root ng u is same as ang exponent is u raised to 1/2. Pero dahil nasa baba siya, pag inangat natin, magiging negative, yung square root ng u ay parehas sa u raised to 1/2. Nasa baba siya, kaya pag inangat natin, magiging negative 1/2 yung exponent. Power rule, magdadagdag lang tayo ng isa. So, u raised to 1/2. Kasi negative 1/2 plus 1 is positive 1/2. And then, divided by 1/2. And that is equal to, makakancel lang itong negative 1/2 sa taas at negative 1/2 sa baba. Magiging negative 1 lang yan. U raised to 1/2. So, itong integral ng du all over negative 2 square root of u ay magiging negative u raised to 1/2. But u is 4 minus x squared. Negative. Balik na natin yung raised to 1/2 na square root. Tapos si u ay 4 minus x squared. Yun pa lang yung unang integral. Okay, sa pangalawang integral, hindi tayo pwedeng maglet ng u na parehas sa 4 minus x squared. No, kasi kailangan natin ng x nga sa taas, kagaya ng dito sa unang integral. Wala tayong x sa taas. So, pwede mo actually i-rewrite yan. Burahin ko na yung dito sa power rule. Alam ko namang gamay na gamay nyo na itong power rule. Yung 2 sa taas, pwede nating ilabas. So, 2 integral ng dx all over. Yung 4 ay pwedeng maging 2 squared. Tapos, si x, syempre, x squared yan. At kapag nilet natin na u be equal to x at a equals 2, makikita natin na ang pupuntahan nito is arc sign. Arc sign ng u all over a. Kasi, magiging integral siya ng 2 pag dinerive natin yung u, dx lang din. So, ang dx is du divided by the square root of 4 is 2 squared, or that is a squared. Nilet natin kasi na u equals x and a equals 2. And then minus u squared. And this is equal to 2 arc sign ng u all over a.
plus c, or that is equal to 2 arc sine ng ang u ay x, ang a ay 2 plus c. And ayun na kaagad ang sagot. Negative 4 or negative square root ng 4 minus x squared plus 2 arc sine ng x whole over 2 plus c. Yan. Okay, example number 6 po. Integral ng dx all over x squared minus 4x plus 7. Wala siyang square root. Wala ring naka-x squared. Pero nakita natin na quadratic yung nasa ibaba. Kung magle-let tayo ng yung buong yan, no, baka sakali lang, 2x minus 4 dx yan. O wala tayong nasa taas, dx lang talaga. So hindi tayo makakapag substitution para maging ln of x yung sagot. So choice natin, quadratic yung nasa ibaba, no? Ang ginagawa ng iba, pwede tayong mag-partial fraction. Hatiin mo yan. Kung mapafactor natin siya, si x squared minus 4x plus 7 sa dalawang factors. Kaso, there is no way na si positive 7 ay i-factor natin para makakuha ng negative 4. Kasi si 7 ay prime number. It's either x plus 1 and x plus 7 ang factor or x minus 1 times x minus 7 at hindi natin makukuha yung negative 4x doon sa gitna. So, hindi pwede rin na mag-partial fraction. Tandaan natin, yung integral ng tangent ay a squared plus u squared, or pwede mo namang i-arrange yung nasa ibaba, no? Pwede mong gawing u squared plus a squared. Yun nga lang, this is a function, this is a constant. Wala tayong middle term na a u. Meron tayong middle term. So, ang gagawin natin sa mga ganito is i-complete natin yung square. No, kasi hindi siya perfect square. Itong x squared minus 4x plus 7. So, para ma-complete yung ibaba, natatandaan nyo pa ba kung paano mag-complete ng square? So, ilagay ko dito separate. Para mag-complete ng square, titignan natin si x squared minus 4x. Ihihiwalay natin yung 7. Kasi ito talaga yung i-complete natin na square. Dadagdagan natin ng certain constant para ma-complete yung square na x squared minus 4x. Pero, syempre, kung ano yung idadagdag mo, ibabawas mo lang din. Ibabawas mo lang din dito. Para ka lang nag-add ng 0. At dahil, di ba, addition yan, additive identity ang 0, ibig sabihin, kahit mag-add ka ng 0, wala kang nilalabag na batas, parehas pa rin yung lalabas. Okay? Kaya, kung nag-add ka ng something dito, kailangan i-minus mo lang siya para wala tayong nilalabag na batas. Ano ngayon ang i-add natin at i-minus din sa kabila? Nakadepende dun sa middle term, which is yung negative 4x. Ang gagawin mo dyan, di ba, to complete the square, i-divide mo siya ng 2, and then you get negative 2. Yung negative 2 na yun, i-square mo ngayon siya. Negative 2 squared, and that is positive 4. So, mag-a-add ka ng positive 4 dito, pero magma-minus ka naman ng positive 4 para mabalanse. Parang nag-add ka lang ng 0. Parang wala kang binago dun sa equation. Ngayon, kapag nag-add ka na ng 4, kompleto na yung square natin. Ibig sabihin, complete na yung square.
So, pwede mo na actually perfect square na yan, na ang factors is x minus 2 squared. Yan. Diba? Pwede mo nang i-factor itong x squared minus 4x plus 4. Pwede mong gawing x. Si positive 4, factor mo siya na x minus 2, x minus 2. To check, tignan mo yung kung tama ba yung gitna natin. Negative 2x, tapos negative 2x din yan. Pag pinag-add yan, negative 4x. Nakuha natin yung gitna na negative 4x, which means kompleto na yung square. And dahil x minus 2, x minus 2 yan, parehas lang yan sa x minus 2 squared. And then, plus, dito, simplify natin, nagbawas tayo ng 4 kasi nagdagdag tayo ng 4 doon sa kabila. So, 7 plus, positive 7 minus 4, we get positive 3. Ayan. So, pwede natin i-rewrite. Itong x squared minus 4x plus 7 ay equal sa, yung sa baba, x minus 2 squared plus 3. And, di ba sa tangent, kailangan natin ng perfect square parehas. Okay, si x minus 2 squared, naka-squared na, walang problema. Hindi naman perfect square si 3, so wala ding problema. Ang gagawin natin ay, i-square root mo lang yung 3, tapos lalagyan mo ng square, kasi parehas lang yun. Pag sinimplify, magiging 3. And as you can see, by inspection, we can say that a equals the square root of 3, and ang u natin ay equal sa x minus 2. And if we derive du, we get, we derive u, makuha natin na si du ay dx. So, parehas lang. Therefore, we can rewrite this integral ng du all over x minus 2 is u squared plus square root of 3 is a squared. So, okay lang na ganito, no? Kasi nasa formula a squared plus u squared. Okay lang naman kasi addition, pwede silang magbaliktaran kasi parehas naman silang positive. At itong formula na to will give us 1 all over a arc tangent of u all over a. Siyempre, huwag kakalimutan c plus c. And kapag binalik na natin yung mga value ni a at u, 1 all over square root of 3 arc tangent of, ang u natin is x minus 2 divided by the square root of 3 plus c. Pwede na itong sagot, or kung yun nga, ayaw mo nang may radical sa baba, magiging square root of 3 all over 3 lang ito, arc tangent of square root of 3 times x minus 2 divided by 3 plus c. Yan. Any of the two will do. Okay. Last example, example number 7. Find the area of the region bounded by the graph of f of x equals 1 all over 3x minus x squared, the x-axis, and the line x equals 3 halves, and x equals 9 all over 4. So, basically, area, integral ang ibig sabihin yan. So, basically, kinukuha lang natin yung integral ng mismong function, which is 3x minus x squared. Dadagdagan mo lang siya ng dx, or i-multiply mo ng dx. Diba? Kasi ang area is integral ng f of x dx from lower and upper limit. So, ang interval natin is from 3 all over 2 to 9 all over 4. Okay, baka sabihin nyo, okay, perfect square na to, tapos si 3x na lang. Gagawin ko na lang square root ng 3x squared. And then, meron na tayong second. Mali. No, ang ginagawa lang natin yung may square root na hindi perfect square root tapos squared, kung constant yon. As you can see, hindi naman constant si 3x.
Okay, that is a uh, function yan ni x. So, ang gagawin natin dyan, actually wala tayong constant term dyan. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng constant term. At i-complete din natin yung square. So, para ma-complete yung square, so, dito ko na lang separate ko, 3x minus x squared. So, para hindi tayo malito ng konti, babalik ta rin ko siya, plus 3x. Tapos, ifa-factor out ko yung negative. Okay. Then, I will get x squared. Siyempre, dahil nilabas mo yung negative, si positive 3x magiging negative 3x na. No? Para to check, i-distribute mo lang yung negative sign, dapat makukuha mo itong negative x squared plus 3x, which is tama naman. And then, yung nasa loob ngayon yung ating i-complete. So, again, anong gagawin natin? Kunin natin yung middle term na negative 3x and then i-divide natin sa 2. So, hindi naman siya exactly divisible by 2, kaya hayaan na lang natin na ganyan. And then, pagka-divide mo ng 2, i-square mo ngayon siya. So, ang idadagdag mo sa kanya is actually 9 all over 4. So, 9 all over 4. And perfect square na yan. So, actually, ang factoring niyan is kung ano yung dinivide mo ng 2, which is negative 3 all over 2. Yun yung factors niyan. So, ang x squared minus 3x plus 9 over 4, pag finactor out natin is x squared minus, x minus 3 all over 2 squared. Okay? So, ang inad natin talaga bago tayo nag-factor at naging perfect square yan, nag-add tayo ng positive 9 all over 4. Pero meron tayong negative sign sa labas. Kung kapag dinistribute natin yan, okay, actually, ang ginawa natin is nag-minus tayo ng 9 all over 4. So, kung nag-minus tayo ng 9 all over 4, para ma-cancel yung ginawa nating pag-minus at wala tayong nilabag na batas, mag-a-add ngayon tayo ng 9 all over 4. Kanina, nag-add tayo ng 4. At para makontra yun, nag-minus tayo ng 4. This time kasi, nag-minus tayo ng 9 all over 4. So, mag-a-add ngayon tayo ng 9 all over 4. At ilalagay na natin siya sa may bandang harapan. Dito. Positive 9 all over 4 yan. Parehas lang din naman kasi kung ilalagay mo siya dito, negative naman to. Ganun lang din pag nilagay natin dito sa may harapan. Ayan. So, yan na yung kompleto. Pwede natin siyang i-rewrite. Dx all over the square root of, si 9 all over 4 is actually 3 all over 2 squared. Tama. So, i-rewrite ko na siya as ganyan. Kaya magiging 3 all over 2 squared minus x minus 3 all over 2 squared. At ang kanyang limits ay 3 all over 2 to 9 all over 4. At ano ang kamukha nito? Ang kamukha niyan ay arc sine. No, kasi nauna yung constant natin na 3 all over 2. If we let a equals 3 all over 2 and we let u be equal, we let u be equal to, dito na lang, u be equal to x minus 3 all over 2, ang kanyang derivative is just equal to dx. Therefore, magiging, kalimutan muna natin yung limits. We have du all over square root ni a squared minus u squared. And that is formula yan ng arc sine. Si arc sine wala siyang 1 all over a sa labas. So, arc sine kaagad-agad, u all over a plus c. Kapag binalik ngayon natin
Yung u at saka a, arc sine ng, ang u natin is x minus 3 all over 2. Ba't ko pa nilagyan ng parenthesis? Ayan. Divided by, ang a natin is 3 all over 2 plus, wag na tayong mag-plus c kasi meron tayong limits. Ang limit natin is from 3 all over 2 to 9 all over 4. Burahin ko lang itong pinag-complete na square ko para tuloy-tuloy siya. So, para ma-evaluate ngayon yan, i-simplify lang natin or isa-substitute lang natin yung upper and then minus lower. So, arc sine, upper muna. So, lahat ng x palitan natin ng 9 all over 4 minus 3 all over 2 divided by 3 all over 2. And then, minus arc sine naman ng x lower limit is 3 all over 2 minus 3 all over 2 divided by 3 all over 2. 3 all over 2 minus 3 all over 2, so 0. At ang arc sine ng 0 ay 0. So, itong pangalawang or sa lower limit, 0 na yan. Kaya, ang evaluate na lang natin is arc sine ng 9. Pag sinimplify natin yung 9 all over 4 minus 3 all over 2 divided by 3 all over 2, makakakuha tayo ng 1/2. So, arc sine na lang ng 1/2. Okay, huwag kakalimutan, dapat naka-radians po tayo. Arc sine ng 1/2 is pi all over 6. Okay, para po sa mga hindi nakakaalam ng ano ang arc sine, kung anong arc sine sa calculator, pipindot nyo lang po yung shift tapos yung sine. Inverse sine, tinatawag din itong inverse sine or arc sine. Shift muna, then sine, and then ilalagay nyo ngayon yung 1/2 dyan. 1 all over 2. At ang ibibigay nyo sa inyo is yung pi all over 6, which is actually the angle. Or yung area, area. Ayan. Square units. So, yun po yung ating para sa inverse trigonometric function. So, bali ang mga susunod na lessons natin is, of course, after na ng midterm exam, yung mga integration techniques na. Sa integration techniques, matututunan na natin paano mas mapadali ang pag-integrate. So, natutunan na natin yung integration by substitution. So, meron pa tayong ibang mga technique kagaya ng integration by parts, partial fractions, ano pa, algebraic substitution na gawa na natin, trigonometric substitution. Yun po yung mga techniques.